Magandang umaga sa inyo mga katropa. Nandito kami sa planta at gabi. Ang labig. Mag-aalas 6 na po dito ng umaga at nandito kami sa planta dahil meron po kaming overtime. Ayan, Sabado ngayon, Sabado. So kasama ko si Billy. Sinundo ko kasi si Billy, nakalimutan ko mag-video kanina. Ayan si Billy nag-aantay Wah, nakalimutan ko mag-video kanina. Break time. So, ano yan? Almusal, pre? Nagtatay ako ng baka. Ano lam, Russell? Wow. Ay, ang mga alipin ng Ito yung Matakaw sa overtime. Oh, masisipag. Bakit ikaw? Mas malalaga ka. Wala kasi tayong pera Oh, yan. Tayo kaskas Yan ito ang buhay, di ba? Ay, binubuhay sa kanya Pag maraming kinakaskasan. Marami tayong binubuhay, kaya pasok siya. Kahit Sabado, pinapasok. Overtime na sa gabi. Overtime pa sa umaga. Ilang oras lang ang tulog natin? Ilang oras tulog natin? 2 hours. 2 hours? 2 hours lang? 2 hours. Umuwi kami alas 12, nakatulog kami alas 2. Gumising kami 4:30. Pasok namin alas 6. Wala ang tulog. Independent lang. Mga siguro 30 minutes. 30 minutes? Kasi nakauwi kami galing sa 11 alas 2. Oh. Hindi ako makatulog Hindi ka na lang dapat natulog. Oo. Pero tingnan mo naman, nakangiti pa yan. Pag marami kang binabayaran dito, talagang kung kinakailangan pasukin mo talaga. Di ba? Eh, nagutom Yeah, grabe Tulog palaway. Oo. So yan, merienda po muna kami sa kanila. Merienda. Ako, merienda ako kasi nag-agahan na ako kanina. Ako wala Hindi ka nag-agahan. Wala. Simot sarap. Mabilisan lang. Mabilis ang break time pero 30 minutes to. 30 ba? Hindi, joke lang. Shout out kay Billy Rato. Happy birthday nga pala. March na ngayon. March na. Tapos din ang aming OT at inabot kami ng 4 hours and 30 minutes. Mga ganun, no? 41. 45 41 ako ako nag-out 45. Tapos kasama na doon yung 15 minutes na break time. So hindi na kami umabot ng lunch break kasi wala naman akong lunch Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog. Mga kasama namin, ilan lang kami dito. Wala tayong 20. Wala tayong 20. Ano lang naman yun dagdag kita. Walang production ngayon pero merong reworks kumbaga. Kaya sayang din naman dollar na yan, dollar. Dito hindi kami pwedeng mag part-time, di ba? So pagka mga ganitong OT, kung pasok kami sa seniority, di grab, di ba? Sayang din kasi. So parang Parang senior ka yata sa lahat Ay hindi mas senior pa si Munggani. Sa mukha ba? Sa mukha? Ay sa mukha. Pwede na rin. So yun, dagdag kita na rin. Parang ito na yung part-time namin. Ay. Dito po kami sa Tim Horton at magkakape lang. Kasi nagugutom na ako Maglilibre si Billy. Salamat Billy Marami kong pera Huwag kang mag-alala. Donation yan. Kukunin mo pa. Yeah. Bagin. Medium. So dito muna kami ni Billy mag-date. Date ba no? Date. Ano lang, kape-kape lang. Katapos ng Ganito ba rin order mo? Oo, sabi mo ito Oo. Tingnan ko. Gusto mo doon Hindi. Libre ka na naman ng donut.
Kailan na naglibre ka ng donut? Dahil birthday mo. Ayun. Dahil birthday mo nun, pagbibigyan kita. Ang birthday pala ni Billy ay leap year. Kaya nag-celebrate siya noong 29. One time lang mag-birthday kaya. One time sa isang 4 years. Sa isang 4 years. So, ilang taong nga? Hulaan ko, 10 years old. Parang malabo. Malabo pa yung 10 years old. 10 years wala pang buko. Bata pa? Bata pa. So yun mga tropa, no? Kape-kape muna tayo at papahinga. Ang sahod pala namin dito every 2 weeks. Kaya bi-weekly. Pero sa amin, Pilipinas din sa atin, di ba? Parang ganun din. Mas madali, parang mas madali ng... Kasi 14 days lang eh. 14 days. Eh, ang ano, hindi, kasi ang sweldohan kasi dito, pag sinabi mong bi-weekly, yung araw na yun, sisweldo ka na talaga. Kada Bernes talaga? Oo. Sa atin kasi... O, kunwari ngayon, 15 eh. cut off ngayon, cut off. Sama nila Sabado ngayon. So, next week, bibigay na talaga yung sahod natin. Eh, sa Pilipinas, yung 15... Iba-ibang araw. Iba-ibang araw. Oh, hindi, sa atin iba-ibang araw. Isa yung basihan. Oo, sa Pilipinas, 15 na katapusan yun. 30. Dito kasi iba-ibang araw sa amin. Hindi, so, iba-ibang pizza, isang kada Biyernes. Kada Biyernes, pero iba-ibang petsa. Every other Biyernes. Oo, oo. Pero kahit ganun pa man yung ano, yung way ng sweldoan namin dito, marami pa rin kaming pangangailangan eh. Siyempre dito, wala kami sariling mga bahay pa, lalo na kami mga contract worker pa. Kahit may pamilya, nagre-renta pa rin ng bahay, gano'n, di ba? Renta ng bahay. Tapos, tawag dito, kailangan din kasing ano eh, magbayad ng bills, pang lingguhang pagkain, gano'n. Kaya medyo mahirap din. Yung iba nga, 10 years na wala pang bahay. 10 years? Okay. Meron. Oh, sa bagay, may kilala rin ako 6 years na dito, wala rin bahay. Yun. Mahirap din kumuha ng bahay dito kasi may down payment eh. 5%, depende. Ang pagkakalang mo, 5%. Depende din sa ibang trip, kunyari. So, Yung iba, may balak umalis. Province, lumipat ng province, kaya hindi kumuha ng bahay, di ba? oh, yung iba yung plano, ganun din. Siyempre, para sa amin kasi. Gaya ikaw, may balak kang lumipat ng Saudi Arabia. Ba't ako pupunta doon? Okay na ako rito, babalik. Ay, hindi babalik, hindi pala ako nakapunta doon. Malamig dito eh. Okay lang. Makakaya naman, makakatiis naman. Maganda talaga may bahay dito, pero siyempre, kung dito ka kukuha, sure ka na dito ka talaga. Kasi ang bahay kasi dito, pag nakakumuha ka ng bahay, bago mo ibenta, o kunwari lilipat ka ng ibang probinsya, bago mo ibenta, dapat naka-stay ka dito ng 5 years. Ganun ba? Oo. Yun ang sabi ng mga kilala kong 5 years mong babayaran muna? Oo, ganun. 5 years mo nang bayaran bago mo ibenta. Ganun. Ganun yung ano nila dito. So kung bumili ka ng bahay dito, Hindi ka basta-basta makakalit. hindi ka basta-basta makakalis sa ibebenta yung bahay. Although ang bahay dito is investment kasi sabi, kailangan mo pa rin ano eh. Sa taas ng value eh. Oo, kasi sayang yun. Katulad nga, ang tataas ng bahay dito, kahit countryside lang dito sa amin, pero grabe, taas na. So, pag-isipang mabuti kung kukuha ng bahay dito or magre-renta muna. Pero ang renta kasi dito pag 10 pamilya, lalo na pag malaki, medyo mahal din. Mahal din, 1,000. Yung 1,000, medyo malaki na rin yun. May kilala nga ako, ang renta ng isang bahay, 1,400. Renta ka ng 1,000 plus bahay. Ibayad mo na lang sa mortgage, di ba? Oo, pagka ganun, bahay na lang sa mortgage. Iba yung mortgage. Ano pala yun? Hindi ko alam kung ano yung mortgage. Lugar ba? Yung bago kang ibawa? Oo. Portage yun, portage. Hindi mortgage, portage. Marami kang kamag-anak dito, di ba? Depende. Kasi ako rin naman ang bubuhay sa sarili ko eh. Kumbaga, discount. Hindi, at least may knowledge ka na sa lugar na lilipatan mo. Mapapalapit lang ako sa kanila. Ganun. Kaysa yung lipat ka na wala kang kakilala, kamag-anak. Diba, countryside dito sa atin? Ano, countryside. Ibig ko sabihin, parang probinsya na malayo tayo sa city. Mga probinsya ba na... yun yung countryside. Oo. Countryside. Dito sa amin,
Magaganda rin naman ang bahay dito sa totoo. Yung mga 360, maganda yun. 360, mga 250 nga, maganda na. 360 yung bago, how din? Oo, ay, mga ganun. 360 yung mga bahay dyan. Maganda, pero ang yung tawag dito, palita ko sa mga isang napagtanungan kong kilala ko dyan, umabot ng 4,000 plus yung property tax. 5,000. 4,000 to 5,000 siguro yung property tax sa isang taon. Kung minsan kasi ang pagkabilisin ng bahay dito, medyo pag-isip-isipan din. Kunyari, bibili ka ng bahay ng 360, tapos aalis ka. Hindi na yan magbinda ng gano'n ka. 360. Kasi mataas na, di ba? Oo, mas para malaki ng... Wala ka nang kikitain nun. Kunyari, gusto mong i-binda ng... Kung yun ang purpose mo, Grabe mahal ang bahay. Mahal din bahay dito kahit nasa countryside ka lang. Pero meron din namang ibang ibang town dito na mura. Saan? Like katulad ng sa Ploma, sa Gladstone, sa Mendoza. Pero dito sa atin sa Nipawa, medyo mahal na kasi marami ng ano eh. Nakapunta ko isang bilis sa Plumas. Maganda yung mga bahay doon. Magaganda yung mga bahay doon. Magaganda rin naman. Hindi masyadong malaki pero maganda. Magaganda rin naman talaga bahay dito. Kaso siyempre, kailangan malapit ka doon sa trabaho mo. Yun. Kasi kaya next bukas may snowstorm. Paano ka papasok? Malayo. Walang masyadong dumadaan ng sasakyan doon. Pag Hindi yung kalsada, Mga pala bukas may winter storm. May warning na pala. Mamayang madaling araw. Ngayon ay Sabado dito, tapos may weather forecast na magkakaroon ng winter storm. So hindi ko alam kung paano. Kung tulad na, pagka nagka-winter storm, malayo ang bahay mo sa trabaho, umaabot ng 30 minutes. Absent ka talaga? Wala talaga. Absent? Absent. Absent. Nag-i-snow mga katropa na. Tapos ang sabi sa balita, may winter storm. So yun na. Abot daw ng 25 centimeters, no? Malaw. Ay! Ano siya? So, natin kung makapag-grocery ako mamaya. Mahina pa yung storm, hindi katulad nung last week din yung tawag dito, mahangin kagabi, linggo ngayon at gigising lang, oras na, alas 12 pasado na. Tapos yung kahapon yung nagkape kami, tapos OT namin kahapon. Antok na kami ni Billy nun. Nagkakape kami pero hindi naman kasi hindi naman matapang yung kape kasi kaya medyo pero kahit pa 2 oras sa tulog. Oo, 2 oras na tulog namin tapos trabaho na. Oo, ganoon kahirap ang sitwasyon, no? Lalo na mga contract workers kami, hindi kami nakakapag-part-time. So parang yun na yung namin, additional income. pag may mga ganyang opportunity na overtime, kakagatin namin basta pasok pa kami. Kasi seniority rin dito eh. Baby, you give me ice and fire. Blow mo na blow, wala lang kandila eh.